Kamusta mga KaRawpapips? Friday po ulit. Matagal-tagal nating hindi nagawa yung gantong setup. For this Friday, I will skip the Repa tips. Medyo marami na po ang naka-line up na mga i-upload nating video. But we have decided to skip the Repa tips to give way naman sa mga questions sa ating mga KaRawpapips sa Raw Feeding Pinas. We will actually upload this Friday. Now, since marami tayong mga na-receive na mga questions, what we have decided, para fair naman po, we have created ang mahiwagang box. Para po masagot ang mga questions ng mga KaRawpapips natin. And to be fair po, kasi minsan may mga favorite tayo gusto natin parating sinasagot. To be fair po, dun muna tayo sa chance. Pinagsama-sama natin yung mga questions ng mga KaRawpapips and we'll answer as much as we can. Syempre, to the best of our abilities and knowledge. The good thing about this, since ang ini-expect namin medyo lengthy yung video, we've also included timestamp. Pwede nyo po siya makita sa comment section. You can just click on the timestamp para madirect po kayo ng specific question na ma-answer. Before that, mga KaRawpapips, stay put muna kayo saglit. May i-address lang ako very quick. Dala kayo. Siya po ay si Supa Siomay. Siya po ay exotic bully, ang guest natin today. Sa nag-request, ayan po ang aking dog. Daughter po siya ni King Congo. Isa naman po anak ni Badaboom, kung kilala niyo po si Badaboom. And yung isa, anak naman po ni Mr. Euro. Rock solid po. Siya po ang ating guest for today. Start na po tayo. Gawin natin to as fast as we can. Ang first natin ay galing kay KaRawpapips Jojo Spanul. Shout out sa'yo, brother. Boss, tanong ko lang, anong dapat ipakain sa BM na buntis at ano ang mga vitamins dapat inumin, at pagkatapos ng panganak, anong dapat vitamins sa nanay at mga puppy. Salamat po. Sa akin, kapag dating sa vitamins, KaRawpapips, pinaka-standard ko dyan is nutrients muna. Kasi ang vitamins is just an add-on. Kaya nga minsan supplements lang siya, pangdagdag lang siya. Kung tama ang nutrients ng mga dogs natin, you don't really need to add vitamins. Ngayon, if you feel the need on adding vitamins, first consult your vet kasi may mga overdose din ng vitamins. But in general, may dalawang option. You can either purchase yung pang-human, basta tamang dosage lang. Pero ang marirecommend ko sa iyo, you ask the vet and purchase yung vitamins straight from the vet habang nagkakamot siya ng binti niya. Ang importante lang sa mga vitamins, you have to read the label and you check kung ano ba yung kailangan mong suportahan. Let's say yung vitamin A, important yan para sa mga nagpapadede na. Check with your vet kung anong maganda. Kung gusto mo naman ng natural, I would strongly suggest you go for moringa. Hindi ako nagpapakain ng mga vegetables sa mga dogs ko, pero nagbibigay ako ng moringa. Ang reason ng moringa is sa akin, kinukonsider ko siya as superfood. Ang importante lang is you make sure na blender siya or powder form para mas madaling ma-absorb kasi konti lang ang pangtunaw nila or pang-digest nila ng vegetables. Ngayon, pagka nanganak naman, sa puppies ko kasi ginagamit ko is tiki-tiki para pampagana nilang kumain. And yung puppy boost, although hindi ako sponsored ng puppy boost, ginagamit yan pag medyo mahina yung puppy or kahit malakas yung puppy, just to be sure. Pero reminder, kapag maganda ang nutrients ng pagkain ng dogs natin, you don't have to add vitamins. You can also check, maglalagay po tayo ng link sa mga essential nutrients and vitamins. You can check that out. Thank you sa question mo, Jojo Spanul Corbeta. Next question tayo. Santino Laksamana, paano nyo po nalalaman pag happy ang aso sa kibbles? Hindi ko lang kung ba't tinanong mo to, Brother Santino. By the way, gusto mo nang i-shout out yung mga KaRawpapips natin, continuously answering questions sa group. Kudos po sa inyo, good job. May mga nagko-question po kasi sa group natin. Most of the time, alam naman natin na medyo mas experience sila. Ang maganda pong ginawa ng mga KaRawpapips is they're just answering in good faith. Yun naman objective natin, makatulong to the best of our ability. Tuloy lang po natin yun. Just to answer your question, Santino Laksamana, para malaman natin kung masaya ang puppy or masaya ang dog sa kinakain niya. Pag puppy, nagpa-purr. Para siya nag-growl pero maliit lang. When it comes naman sa pagkain, dalawang behaviors. It's either straight na straight yung buntot niya or nagwawag habang kumakain. Salamat sa question, Brother Santino Laksamana. Active din to si Brother Santino. Thank you. Wala sa Siomay, oh. Kulit ng mukha di ba? Kaya Siomay yung pangalan niya. Kasi tingnan niyo yung mukha niya. Medyo kulumpoy. Ganyan lang siya, para lang siyang stuffed toy. Tambay-tambay. Ayan, katulad niya, no? Tingin-tingin lang siya. Normally, sa harap siya nakaupo. It's either si wifey nakaupo sa harap. Next question. Kay Ian Velasco, pinapag-room mo rin ba ang balbas? Pinapag-room mo din ba balbas mo? Hindi ko alam, madaming tanong, no? Bakit kaya natanong yung balbas ko? Anyway, pa-shout out, bro. Iyan, actually, hindi ko pinapag-room yung balbas ko. Ako lang mag-isa ang nagpatubo niyan. Nung high school kasi ko, 12 pieces lang yan, Wahiwalay pa sila. Pag nakaabot tayo ng 1,000...
Gupit yan. Thanks sa question, Ian Velasco. Meron tayong ilalagay ng mga link. Pwede nyo i-click yung link para mapunta kayo sa video sa channel. Dolly Antonino. Si brother, ba't yung dog ko hindi tumatakaw? Maraming factors ang hindi pagtakaw. I'm assuming that this is regarding sa picky. Kumbaga, hindi siya excited kumain. Meron tayong video, but just to answer your question for now, maraming factors yan. It's either yung health, yung breed specific. May mga breed kasi hindi talaga malakas kumain. And minsan, pagdating sa health, merong problema. Kaya hindi siya kumakain. Pero, ang parati kong sinasuggest, ang attitude or behavior ng dog, normally, minimimic niya yung behavior ni master. So, what you have to do is you have to make sure nandun ka sa state na excited ka. If you'd like your dog to be excited as well. Kapag ka yung dog mo naman excited, you have to tone down naman. Makakadagdag sa'yo na matrain mo yung sarili mo na ina-assume mo nang ubusin niya yun. Marami tayong mga videos that can answer your question. Feel free to check the link sa description below. Kay Dimapilis Rotsen, ang daming lumalabas na feeding guide na na-confuse tuloy ako sa right amount na dapat ko ibigay sa mga alaga ko. For finality, ano ba talaga? To answer your question real quick, when it comes to finality, wala po talagang specific. Kasi walang specific na ito na talaga. Walang ganon. Whether it's kibble or raw, wala pong makakapagsabi ito talaga one size fits all. Pero kung gusto niyo magkaroon ng guide, ang masasuggest ko po is yung 80-10-10. Doon po tayo mag-start. Every dog, iba-iba po ng klase ng pangtunaw. Although ang essentials like yung vitamins and nutrients, standard po yan. Pero kung papaano na lang dinadigest yun, doon po nagva-vary. Doon po pumapasok yung tinatawag nating breeder's touch. Mostly trial and error. Along the way, makikita natin kung paano natin i-adjust. Sana nakatulong kahit paano. Please check out the 80-10-10 versus whole prey. Thank you again for the question, Dimapilis Rotsen. Nard Laya, boss, tanong ko lang, since di pwede magpa-walk sa labas ng dog kasi may ECQ, okay lang ba sa treadmill kung lang siya pa-walk or run? Same benefits pa rin ba makukuha ng dog kahit hindi sa field ginawa yung exercise na pinagagawa ko sa kanya? Thank you sa sagot. Pa-shoutout na din po. Shoutout kay Nard Laya. Kamusta KaRawpapips? Anong tinitingnan mo? Bakit? Pagdating po sa treadmill and nilakad sa labas, dalawang reason po kasi kung bakit natin sila nilalakad sa labas. First is para ma-exercise. Given na po yun. Same benefits, you can also get it pag naglalakad kayo sa treadmill or pag naglalakad yung dog mo sa treadmill. Ang nawawala lang is yung socialization. Kasi ang dog, mas masaya sila yung nakikita nila yung labas, may ibang mundo sila nakikita. Mas nasasanay sila sa maraming bagay, mas tamed ang mga dogs natin. Thank you sa question, Nard Laya. Paulo Reyes, oy brother, pag nagbubuntis, Sir Memphis, paano po ang feeding nyo? When nagdadagdag ng food at gaano kadami idadagdag, susunod pa din ba tayo sa computation ng weight niya? Ang sa akin, hindi na ako sumusunod. On the way na yung mami, no? Hindi na ako sumusunod dun sa weight niya kasi minsan, konti lang yung madadagdag kapag sinunod natin yung weight niya. Ang ginagawa ko dyan, tinatansya ko na. Diyan na papasok yung portioning mo. Dalawang bagay lang ang reason kung bakit ka magdadagdag at magbabawas. Una, kung ang dog ay normal, first 2 weeks, medium lang yung kain. Controlled ang kain ng dog, ayaw nating masyado siyang patabain. Pero ang peak niya, by the 4th to 5th week, yung pinakamaraming portion ng pagkain natin. Kung normal, pababa naman siya. Lilimit na natin yung pagkain niya, 6th, 7th week, para paglabas, hindi naman mahirapan si mami. Kapag ka naman CS, yun maganda. Sa simula, sa akin diskarte ko to. Hindi ko masyadong papakainin. Ang napansin ko kasi minsan, kapag ka pinakain ko siya, ang dami ng puppies, hindi kasi dami ng average lang ang kain niya. Hindi ko alam kung anong scientific explanation na. Pero to answer your question, computation no, hindi na siya nag-vary sa computation ng body weight. Titignan mo na lang kung ano yung kaya niyang ubusin. Minsan makikita mo gusto niya pang kumain eh. Hamo siya mag-gain ng weight para yung nutrients niya marami rin pagka nagpadede na siya. Important sa pregnant is vitamin A. Hingin mo rin yung opinion ni vet about feeding. Kanya-kanya yan, breeder's touch yan. Salamat sa question mo, Paulo Reyes. Next question tayo. Mel Reyes, morning sir, pwede po ba sa 3 months Shiranian mag-start ng raw food? Ang Shiranian, I'm thinking it's Shih Tzu and Pomeranian. In general, para hindi masyadong confusing, ang raw is pwede sa lahat ng breed. Sa raw kasi, minimimik lang natin kung ano yung normal nilang kakainin and how they eat without human intervention. Raw feeding is not really that complicated. Promise ko yun sa inyo. Yun lang yung pinaka-basic natin. Ang fish, pwede mo pakainin ng parating fish. Pero if you have an access, meron ka namang resources, makabili ng pork, beef, and all,
lagyan mo. Importante lagyan mo lang ng nutrients coming from the innards, yung laman loob naman. Sa question mo kung 3 months, yes. Nag-start ako magpakain ng raw 3 to 4 weeks old na puppy. Ngayon, kung i-breed mo yung mga puppies, sinasuggest ko rin sa'yo, you also have to introduce yung puppy mo sa kibble din. Since ang raw feeding naman is not really that conventional pa. So the reason you have to introduce yung kibble para paglipat ng puppy, hindi na siya ganun kalaking adjustment. Salamat sa question, Mr. Mel Reyes. Brent Dory, Boss Memphis, ba't di po kayo nagpapalit ng sombrero? May mga question ganito talaga, no? Brent, nagpapalit ako ng sombrero. Actually, itong sombrero na to, mga 17 ang sombrero ko na ganito. So, nagpapalit ako. Nagkataon lang, gusto ko yung design niya. So, pinakayo ko lahat yung nasa tindahan. Anyway, salamat sa question mo, Brent Dory. By the way, tumatanggap ako ng sombrero ha. Hindi naman ako masyadong maarte, mga KaRawpapips. You can send me sombrero. Dalawa lang naman ang ano ko, hindi ako masyadong choosy. Basta signature or medyo mahal, tsaka brand new. Pwede nyo padala sa akin, hindi po ako masyadong choosy. Rio Galagad Galendez, Sir Memphis, I know namimigay kayo ng Kefir grains, but do you have any particular source na pwedeng mabilihan like sa malls or something? Yes, last time I've checked, meron sa Lazada. Normally would cost you around 300 to 350. That's for 2 tablespoon. Makakagawa ka siguro ng 2 baso nun. What we're giving away is like 5 tablespoon. Kung gusto mong pumunta sa Lazada, hindi ko lang sigurado kung may lalagay ko sa link, no? Pero you can check that out. Medyo pricey lang. Bibili ka ng Kefir grains, you make sure it's already activated. Kasi mas matagal ang process kapag hindi pa activated. May mga hindi activated, it would take you like 2 cycle ng fermentation bago mo siya mainom. Mga bagong nakikinig, consider to subscribe sa channel and then watch yung video na magpapakita how you can get your free Kefir water. 5 tablespoon po siya. So if you compute, para mga 1,000, 1,050 pesos ang worth nung bibigay natin. And again, it's for free. You just have to shoulder the shipping. Sana nasagot. Lazada, mall, hindi ako sigurado kung meron sa mall. Salamat sa question. Rio Galagad Galendez. Sana tama yung pronunciation ko, no? Kay Marvin, I've seen a lot of fur parents mixing kibble, dog food plus raw, ground, etc. Tanong ko lang kung okay lang po ba to? Malusog naman ang dogs nila. Magandang question to. Mixing of kibble and raw. Habang tulog na si Shomai, ganito po yan. Ang digestion ng kibble and raw magkaiba. Mas mabilis na absorb and mas mabilis na tutunaw ang raw. Ang kibble naman, ang nangyayari, kaya makikita nyo, mas mabilis na pinupupush kasi hindi siya nadadigest ng ayos. Hindi siya properly digested. If you can notice, yung amoy ng nilalabas na, let's say, pure kibble, paglabas niya, may instances na amoy kibble pa rin siya. Hindi siya ganung na-digest, plus mas strong ang odor. Kasi naglabas na ng chemical yung gut ni dog. Nakita niya yung stomach na hindi niya kayang i-digest yun ng mabilis ang oras. Ang tendency is lalabas na lang din yun. Yung po yung reason kung bakit tayo nagpapakain din ng raw. Kasi mas na-absorb and kung mapapansin nyo, mas konti po yung inilalabas. Ibig sabihin, mas maraming na-absorb ng katawan compared sa kibble. Again, yung raw mas mabilis po na-absorb or at least na-absorb na ng mas maayos compared po dun sa kibble. Kasi may mga byproduct na po yung kibble. And that's also the reason why we have to make sure na okay ang gut, okay ka ba tiyan? Kumbaga, magagawa natin yan through probiotics. Yung probiotics works well with both kibble and raw. Yun po yung magandang part yan. Pero yung mga nagmi-mix, pag sinabi mo kasing healthy, kung ang ruler natin, let's say, pag shiny is healthy, or pag maganda ang mata, healthy, pag mataba, healthy, hindi po parati nagfa-follow na ganun. Nagiging problema po niyan in the long run po. Ang usapin natin dito, hindi lang after 5 days, okay na. Hindi natin mag-gauge yan. Unlike yung height ng dog natin, makikita natin, ito, big dog to kasi ang range niya is from 25 inches to, let's say, 27 inches. Pwede natin sukatan yun. But when it comes to health, wala pa po tayong panukat ng health. Hindi natin siya makikita talaga totally. So, ang ginagawa natin, yung better chance na healthy siya na mahabang panahon, hindi lang po siya in the meantime. Ito ma-attest to ng mga napapakain lang ng Sawdust. Yung puro Sawdust lang. Kasi mabubuhay ang dog niyan. Sawdust, araw-araw Sawdust. Chicken head, araw-araw chicken head. Pero ang tanong, nakakabuo ba sila ng maayos na puppies? Yung puppies ba nila healthy? Yung puppies ba nila hindi sakitin? And normally makikita yan. Unang anak pa lang makikita mo na yung difference eh. Importante sa atin na mabigyan natin ng proper nutrition yung mga dogs. Last question natin mga KaRawpapips. Age sa mga hindi po natin masasagot, siguro part 2 nito. Ang last question po natin ay coming from Madeline K. Yunera. Hi, Repapips to, Repapips. Senyorito, until ilang years pwedeng magbuntis ang dogs? Depende ba yun sa breed and size nila? Sa akin, kasi sandali lang ako nag-small breed, tapos medium large na ako. And now, tulog siya.
Ang breed specific, nagva-vary pa rin minsan. Pero ang dogs kasi wala naman silang menopause eh. Pero if you're planning to breed your dog, ipaparegister mo sa PCCI. I've heard ang registration hanggang 12 years old lang. Pero ang breed ng dog sa akin, ang pinaka nakikita kong peak season nila hanggang 7 or 8. At tingnan natin, kung gusto natin i-breed, gawin natin healthy para mag-heat, para hindi mag-silent. Malaking factor po ang nutrition pagdating sa breeding. Hanggang dito na lang muna. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, please consider subscribing. Lagay po tayong timestamp. Sana as you see this video, sana okay na ang ECQ, malift na. And if you have questions, thoughts, comments, comment below. Kapag hindi pa nagsusubscribe, click nyo lang po yung notification bell. Click nyo po yung subscribe para ma-notify ko po kayo. Any other question? Raw Feeding Pinas. Meron po tayong page, Memphis Tasio, KaRawpapips. Salamat po and mabuhay po tayo lahat. Mabuhay tayo hanggat buhay tayo. Shout out muna tayo. Shout out kay Franz Nino Pagangpang. Kamusta KaRawpapips? Shout out kay Ian Velasco. Shout out William Flores. Shout out kay Nard Laya. Shout out kay Jeff Marbella. Shout out kay KaRawpapips Nathan. Kamusta? Shout out kay Ruel Bueno. Tax Bueno. Shout out kay Marvin Lloyd Arsenio.